Magandang araw po sa inyo. Welcome back. Sa pagkakataong nito, kwentong politika po tayo pero batas po pag-uusapan natin ngayon. We will discuss the recent complaints against VP Sara. Sa pagkakataong ito nga, it involves the confidential fund. Pag-usapan natin ano mga posibleng mangyari sa ikinasong plunder sa kanya doon sa ombudsman. Ang mga kinasa po pala sa kanya ay plunder, malversation, bribery, at may graft pa. Alam ko may graph pa yun eh. So yun po, pag-uusapan natin anong mga mangyayari sa ombudsman, ano ang kalalabasan nito, anong mga posibleng mga epekto nito. Pero bago po yan, huwag niyo po sana kalimutan mag-subscribe, mag-like, mag-share, mag-comment na rin po kayo para makapag-usap-usap po tayo. Ngayon po, ang gusto ko po munang tanong agad, yung confidential fund po ba ay pwede talagang busisiin ng taong bayan, no? Confidential kasi ang katwiran ng mga kaalyado ni BP Sara, confidential nga eh. Bakit mo aalamin kung saan dinala? Ang sagot naman ng kabilang panig ay ang constitutional rights ng bawat Pilipino ng right to information and accountability. Ano bang mas matimbang dito sa dalawang yon, confidential status nito o yung right to information and accountability ng taong bayan? Alam po ninyo, meron pong jurisprudence doon ang korte at maaaring magamit ito sa pagkakataong ito at maging depensa ni BP Sara. Meron pong jurisprudence doon sa GR number 175210. Ang nakalagay po doon sa isang bahagi doon ay ito: the court has already declared that the constitutional guarantee of the people's right to information does not cover national security matter and intelligence information, trade secrets, and banking transaction and criminal matters. So, sa pagkakataon pong ito, kasi po tandaan po natin, ang right to information and accountability at nailalabas na ang confidential na mga bagay kung ito ay nagmamatter of national security, kung may pangangailangan pang national talaga na pangseguridad. Ngayon, ang sinasabi dito sa jurisprudence sila noon, ito po yung kaso ni Sereno po ito eh. Iba pong Sereno to hindi po yung judge, hindi po yung justice ng nakaraan. Dito sa jurisprudence nila, sinasabi na hindi masigit ang right of information ng tao, hindi nila para buksan ang confidential fund kung hindi naman nagmamatter ng national security. Wala namang pangangailangan pang national na seguridad. Ito pwede magamit ito ni BP Sara. Di natin alam kung ito yung gagamitin nga niya. Pero kung ang pag-uusapan natin ay yung usapin na right of government to protect matters of national security and safety versus naman sa right to information and accountability ng mga Pilipino, lumalabas na mas lamang ang right of the government to protect the matters of national security, which in this case, confidential fund. Pero pag-uusapan po natin yan kasi sa ko po i-upload yung affidavit po ni Ramil Madriaga na tumutugma kung saan napunta yung ibang pondo na nawala, na hindi maipaliwanag ng Office of the OVP o Office of the Vice President. Medyo tumutugma yung statement niya doon. Pag-usapan po natin yan. I-upload ko po yung video na yun. Pero sa pagkakataong ito dito po muna tayo. Ano kaya kakantungan ng ikinasong plunder kay BP Sara? Ngayon nga po doon nga sa tanong na confidential fund versus doon sa right to information and accountability ng mga tao, mukhang lumalabas doon yung jurisprudence ay pumapabor kay BP Sara sa pagkakataong ngayon. Pero balik po tayo ngayon. So ngayon po, ano po ba ang pwede nating tanong, pero pwede bang silipin ng taong bayan o ng husgado ang bank accounts ng isang akusado patungkol dito sa confidential fund? Pwede ba? Meron pong nakalagay doon sa ombudsman na sa kanilang procedure in criminal case, doon po sa section 2 ng rule 2, nakalagay po doon sa section 2, kasi po pagka sinampa po yan, pagka po sinampa po ang kaso, hindi pa po totally kaso yan kapag
sinampa sa ombudsman. Ang ombudsman po, ang trabaho ay i-evaluate muna, alamin kung dapat ba ipagpatuloy yung kasong yon, may bigat ba, makatotohanan ba, they will investigate and assess the complaints kung ito pa karapat-dapat sa dismissal or for referral. Ngayon, kapag nakapag-desisyon na po sila, kasi minsan po yung mga sinampa, pwede namang outright dismissal na eh. Kapag nakapag-desisyon na po sila, i-recommend po nila yan. Maaaring sa Sandigan Bayan, I think sa Sandigan Bayan yan sa pagkakataon, or impeachment doon sa Kongreso. At doon nila lilitisin yan, doon nila aalamin yan, doon nila susimulan yung proseso ng paglilitis kung dapat bang hatulan o hindi. But anyways, doon po sa tanong kung pwede bang bulat-latin yung bank account si VP Sara, may sagot po doon sa Rule 2, Section 2 ng Procedure in Criminal Cases ng Ombudsman. Ang nakalagay po doon ay ito, evaluation. Upon evaluating the complaint, the investigating officer shall recommend whether it may be A. Dismissed outright for want of pulverable merit, B. Referred to respondent for comment, C. Endorsed to the proper government office or agency which has jurisdiction over the case, D. Forwarded to the appropriate office or official for fact-finding investigation, E. Referred for administrative adjudication. Ito po, kasi po nakaupo yan eh. May administrative case din po kasi yan eh, kung tutusin. Or F. Subjected to preliminary investigation. Ngayon ho, kung ma-evaluate nga nila, gaya na nasabi natin, yan, pwede na po nila yung buksan. Para sa pamamagitan po ng pagsasubpina. Paano po ba yung subpina na yun? Kasi po naman dun sa Republic Act number 6770, sa Ombudsman law po natin, dun po sa section 15, number 8, may nakalagay po dun na ang Ombudsman ay, ito po, basahin ko na lang po, administer oaths, issue subpoena, and subpoena duces tecum, and take testimony in any investigation and inquiry, including the power to examine and have access to bank accounts and records. Dito, pwedeng isubpoena mismo. Pero pwede din lang magkaroon ng access sa bank accounts and records sa sinasabi sa section 8 o number 8 ng section 15. Ngayon ho, paano naman yung depensa dyan ng VP Sara? Kasi pwede pala sila isubpina, pwede palang bulat-latin yung kanilang bangko. Dalawang, mapapansin po ninyo, dalawang panig po pinapakita natin dito, pinag-uusapan natin yung legalities. Diyan po naman po sa section 17, ito, 15 po yung kanina, ito 17, ito naman depensa na po niya agad. Meron naman pong immunities. Sabi po sa section 17 kasi meron siyang pwede niya gamitin yung self-incrimination, yung pwede niyang i-invoke yung right of invoke o right against self-incrimination. Kapag ka-in-invoke po niya yon, babasahin ko po muna, dito po sa section 17, nakalagay po in all hearings, inquiries, and proceedings of the Ombudsman, including preliminary investigations of offenses, no person subpoenaed to testify as a witness shall be excused from attending and testifying or from producing books, papers, correspondence, memoranda, and or other records on the ground that the testimony or evidence, documentary or otherwise required of him, may tend to incriminate him or subject him to prosecution, provided that no person shall be prosecuted criminally for or on account of any matter concerning which he is compelled, after having claimed the privilege against self-incrimination to testify and produce evidence, documentary or otherwise. So, kapag po in-invoke niya ang kanyang karapatan, self-incrimination against invoke niya yung right against self-incrimination, kung ano man po mabubulat nila o ano man po ebidensya makukuha nila sa pagbukas ng bank accounts na yon, hindi naman po pwedeng gamitin as evidence kapag naisampa na ang kaso. Like I said kanina po, yung isinampa po sa Ombudsman ay to assess, to evaluate, paintindihan, meron pang probable cause, kailangan ba itong investigahan, litisin, dun gagawa decision ang Ombudsman, then i-refer nila sa tamang
korte na may jurisdiction, no? Pwedeng sandigan bayan, pwedeng kongreso. So ngayon po, kung ano mababulat-lat nila doon, matutuklasan nila, dahil ginamit nga yung kanyang incrimination, hindi naman po pwedeng gamitin as evidence yung makukuha na yun. Yun po yung rules doon. Wow. Kaya medyo ironic. Ito, magagamit din ito ni BP Sara. Magagamit niya itong panangga doon sa mga ikinaso sa kanya. So, ulitin po natin konting mamadali po kasi tayo, pasensya na po. Konting summary lang po. Ang isinampa sa ombudsman ay para imbestigahan kung may probable cause ba, i-assess kung kailangan ba i-dismiss ito o kailangan talagang litisin. At meron bang karapatan ang ombudsman silipin ang bank accounts? Ang sagot po ay yes. Gaya po na sinabi sa batas natin doon sa section 15, number 8, na pwede sila nilang isubpoena yan. Ngayon po sa tanong, pwede ba natin alamin yung saan napunta yung confidential fund? Confidential nga. Gaya ng sinasabi ng mga pro Duterte o mga DDS, laban sa sinasabi naman ng mga ibang taong bayan na ang mga tao ay may right to information and accountability. Ano ba mas lamang? Gaya na sabi natin kanina, mayroon pong jurisprudence sa GR number 1752110 na sinasabi doon na kapag hindi naman tungkol sa national security matter, hindi pwedeng yun ang confidential fund. So yan, kailangan patunayan ng mga nagsampa ng kaso na mayroong national security matter, involved national security matter sa pagkakataong ito. Hanggang dito po muna. Maraming salamat. Huwag niyo po kalimutan mag-like, mag-subscribe, mag-share, mag-comment. Maraming salamat po sa inyo.